Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po, meron po tayong na-receive na panel gauge na padala po galing pong Butuan City. So, ngayon po ay araw ng Miyerkules, okay, April 30, okay, 2024. So, kanina po natin to na-receive. So, gagawin na rin po natin ngayon, no? Para bukas po mapashoot na po natin. So, shoutout po kay Boss Jamie Liena from Libertad, Butuan City. So ito pong panel gauge po nito ay panel gauge po ng Hilux kung matatandaan ko po, no. Ito po ay nagbi-blink yung T-belt. So then at the same time bagsak din po yung mga needle niya at almost blackout na rin po, no. So papalitan po natin ng mga pyesa to, papaganahin natin. Then papalitan na rin po natin ng LED para isang set na po. At meron din po siyang recommended na kulay na gusto ipalagay. Okay, so buksan na po natin. No? So siya nga pala mga kaibigan, so kapag pinaship ko nga pala yung mga gauge po, pinapalitan ko po ng box, hindi po ito yung ginagamit ko. Bumibili po ako ng box ng sarili niya. So ganito po klase, para matibay. Kasi may mga cases po. Yan. Kasi may mga cases po ako na na-experience na maayos po naman na pa-ship dito, pero pagbalik po sa customer, nagkabasag-basag na po yung gauge. So minsan hindi po maayos yung pagkaka-handle po ng mga courier natin. Like ito po, sample na lang po, ito nabutas. Yan. Buti na lang po hindi tumagos. Okay, then buksan natin. So ito pa po isa, no? Ito, hindi po siya secure. Kasi po, wala pong bubble wrap yung loob. So buti na lang po at hindi po siya naapak. Minsan may mga cases po kasi naapakan ito no? Kaya nayuyupi. So buti na lang ito hindi. Pero pagbalik po nito ay lalagay po natin siya sa maayos na lalagyan. Okay? So yan. So physically wala naman pong naging problema. Although medyo marumi lang pero malilinis po natin yan. Okay, so buksan na po natin. So madali lang po yung pagbubukas nito, no? Naka-clip lang po siya. So hindi po mahirap. Tanggalin nyo lang po itong cover. Yan. Okay. Pagyan muna natin yan. Then tanggalin natin itong secondary na cover niya. Okay. Yan. Papalitan po natin ito ng mga piyesa para gumana po siya. Okay. Tapos ito, dun sa mga una palang gagawa nito, no? Advice ko po, yung mga dulo ng needle, lagyan nyo po ng, ng marking ng guhit ng either na yung lapis, yung dulo, para pag binalik nyo, alam nyo po kung saan yung original setting niya. Okay, lalo na dito, naka-offset po yung gas at saka temperature. Okay. But then, ito po kasi kabisado ko na, kaya kahit hindi ko na po lagyan. Okay. So, tanggalin po natin. Gamit lang po kayo ng pry tool pagka kayo magbabaklas. Okay. Ayan. Okay. Tanggalin nyo lang po itong na ito. Plastic na ito. Okay. Sa Hilux nga po ito. Okay. Yan. Tapos itong likod, naka-screw lang po ito. Dalawang screw lang siya. No? Kaya madali lang po yung sundan. Tapos ito, after ng screw, naka-clip lang naman po itong mga tagiliran. Yan. Galing nyo lang yan. Tapos ito, yun. Madali lang po ito. Ingat lang po dito sa LCD. Baka po siya mabasag kasi ano po yan, glass. So, pag nahulog po yan, ba't nadurog? Mahirap na po maghanap ng palit niyan. Bibili na po kayo ng isang buong gauge. Okay. So, ayan. Ayan, na. So, sige po. At i-repair ko muna po siya. Okay, papalitan natin ng mga pyesa, pati po yung mga LED. So, balik po ako sa inyo after 1 hour. Okay. Go.
Okay na po ito mga kaibigan. So, na-repair na po natin, no? So, ngayon pala ay ganap na, mag-alas 11 na ng gabi, no? Pasensya na kayo, medyo ginabi po tayo, no? Pero ganito naman po talaga yung oras ng gawa ko pagka weekdays po kasi meron din po akong trabaho sa company. On top pa dito sa ginagawa ko dito. So, okay. So, yan. Ito na po, no? Napalitan ko na po itong mga pyesa. Ito po yung mga pyesa na tinanggal natin. Yan. Kompleto na po yan, mga kaibigan, kasi ang ginagawa ko po, isang set ko na po siya pinapalitan para at least wala nang balikan. So, parang brand new na rin po itong gauge ninyo at ang pangmatagalan na po. Kasi may mga cases po na may mga nare-repair ako nito na galing na sa repair ng iba na hindi napapalitan lahat ng pyesa na concern doon sa pagka-blackout niya. Kaya ang nangyayari, uulit lang ulit yung problema. So ayan, ito isang set na po ito kung matagalan na talaga. So i-try po natin. Kanina po ayaw umilaw nito, no? So subukan lang natin muna dito, mabilisan lang. Then ikakabit na po natin ito sa kanyang casing po. Kanina ayaw umilaw pero ngayon ayan, umilaw na. Okay. Pinalitan na rin po natin ng LED yan. So good na po yan. So okay, so ilagay na po natin sa case niyan. Pero bago yan po, meron pong request yung customer na nilagyan natin ng kulay yung kanyang cluster. So ayan po. Nakikita nyo? Okay, hindi ko lang alam kung maganda yung resolution ng camera, no? Kulay blue po yung 0 to 3. Tapos kulay red po yung 4 to 4, 5, and 6 dito sa RPM. Dito naman sa kilometers, 0 to 100 kulay blue. Then 120 to 200 kulay red. So maganda po ito kasi may indicator po siya kung kailan po siya nasa limit na ng medyo overspeed na po kayo, no? Ngayon, ito naman, itong temperature, nilagyan natin ng konting shade ng kulay yung letter. Yung high at saka yung empty, ginawa natin pula, yung full at saka yung cool. Okay? Sa temperature, yung letter C at saka letter F dito, ginawa natin blue. So, yan. Okay, yan. Ang ganda po niya, no? Yan, ganda. Okay. So, ikakabit na po natin siya dito sa kanyang lalagyan. Okay? Pero bago nyo po ikabit, kailangan nyo po munang linisin itong loob. To make sure lang po na mawala po yung mga alikabok. Kasi namamahay din yung alikabok. Okay. Ayan, kabit natin. Ayan. Okay na. Ito, linisin nyo rin po itong LCD. Ingatan nyo lang po ito, no? Medyo ito po isa sa mga maselan. Tapos, yung pin po niyan, sakto naman yan. Ngayon, ipipress nyo lang po dahan-dahan, no? Yun. Pagka ayaw lumubog, huwag nyo pipilitin kasi baka mabali yung paa. Okay, then kabit na po natin ito, no? Nasa lang po natin siya. Okay. So, ayan. Ganda nito. Ayan. Okay. Tapos, itong needle, kabit na po natin. Itong needle, no, kung natatandaan nyo po yung binanggit ko doon sa mga gustong mag-DIY o gustong mag-attempt na gawin ito, ilagay nyo lang po doon sa minarkingan yung lapis. Yun yung pinakapalatandaan nyo. Paano nyo siya maibabalik ng maayos. Okay. Yan. Okay. Yan. Tapos, ito pa. Yung malaking needle sa gitna. Okay, magkakamali dito kasi pagkamali yung ano ng needle nyo, pagkakasalpak ng needle nyo. Minsan nasayan siya doon sa kanyang pinaka-cover. Okay, itong maliit dito sa RPM. Okay, yan. Yan, okay. Tapat nyo lang sa 0 itong dalawa. No? Tapos ang gawin nyo po, ikot-ikutin nyo lang, no? Pakiramdaman nyo kung merong nasayad. Kapag may nasayad po, iangat nyo lang ng konti. Okay, tapos, ang technique po natin dyan, ilalagay ko po siya dito sa pinakataas. So,
So, bakit ko po siya nilagay dito sa pinakataas? Kasi po, ito po isa sa mga palatandaan. Kasi wala po tayong sasakyan. No? Ipapower up lang po natin gamit po external supply. So ngayon, pagka pinower up po natin yan, itong needle po, kapag katama po yung pagkaka-repair at maayos yung pagkaka-repair, magka-calibrate yan lahat, magsiset yan into 0. Okay? Babalik yan sa 0. Yan. Ganyan po yan. Pagka po tama yung pagka may problema doon sa pagkaka-repair po ninyo, halimbawa sinet ko po siya sa taas, no? Pag may mali po sa pagkaka-repair nyo, hindi po gagalaw itong needle. At wala rin kayong mababasang odometer dito. So yun ang ano po, pinaka parang indicator po. Okay. So yan. Then, ilagay na po natin to, no? Linisin lang po natin siya. Go. Ikabit na po natin ito, no? Okay, then, ito, yung BS1, linisan po natin ng BS1 para magmukhang bago. Magmukhang makintab. Yan. At syempre, magmukhang brand new. Kasi bihira naman po talaga nalilinis to. Malilinis nyo lang to pagka tinanggal. At pagka at yan naman, hindi nyo tatanggalin kung walang problema. Kaya, pag may problema lang po niya, nalilinis to. Okay. Yan. Kasi medyo mahirap at maselan din naman kasi magpaklas nito. Plastic siya. Pwedeng mabasag pagka medyo mabigat ng kamay. O kaya mag-crack. Yan. Yan. Kitab na. Bagong-bago. Ganda. So, yan. Okay. Salpak na ho natin ito, no? Yan. Yan. Okay. Yan. So, okidoki. Yan. So, medyo maliwanag lang po dito sa loob. Baka hindi po maging visible yung kulay ng ilaw. At then yung supply po natin, medyo kinontrol lang po natin yung current niya o kuryente niya para hindi naman masyadong sobrang may stress po yung bagong kabit natin na pyesa. So, baka lang po hindi maging maganda yung resolution. No? Pero pag kinabit na po ito sa sasakyan, panigurado ito 100%. Ang ganda po ng resulta. Okay, so again, ito, ayan, nakaset po sa taas. Okay. So, supplyan na po natin siya. Again, pag po tama yung pagkaka-repair, magka-calibrate po yan, bababa po lahat ng needle, iilaw, then magkakaroon ng odometer reading. So, kapag may problema sa pagkaka-repair, hindi po yan gagalaw, so wala po kayong mababasang odometer. So, yun po. Okay, so subukan na po natin. No? Okay, subukan na natin. 1, 2, 3. Yun. Yun, no? Yun. Ganda na. Iyan, no? Yun, okay na. Umilaw na. Yun nga lang po, yung ilaw niya, medyo gaya ng nabanggit ko, maliwanag po kasi dito. Kaya hindi masyadong kita. Or hindi masyadong obvious, no? But then, yun nga po, ayan, gumana na, nag-calibrate na ako. So, yun, meron na rin siyang odometer. Ang odometer niya ay 193,343. So, 193. So, average lang po ito na ginagamit for almost, I think, 10 years. Kasi po, ang odometer sa ganong katagal na sasakyan, nasa 200 po talaga naglalaro. Okay. So, ayan. So, okay na po ito mga kaibigan. So, pwede na po itong ship bukas. So, ayan. So, Sir Jamie, okay, from Butuan City. So, maraming salamat po, sir, sa inyong tiwala
So, papaship ko na po ito bukas at i-upload ko na po itong video ngayon. Then, mga kaibigan, yung pong aking service, check nyo na lang po doon sa bawat vlog ko, kung saan po yung phone number and at the same time yung pong location kung saan po ako nagawa. So, muli, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong tiwala. Thank you.